Matapos mabigo ang negosasyon sa Iran sa Geneva, nagdaos si Donald Trump ng emergency meeting ng militar para maghanda sa malawakang digmaan. Tinanggihan ng Iran ang alok na kasunduang nuklear ng Estados Unidos sa Geneva negotiations. Kinumpirma ng Amerikanong source na tinanggihan ng Iran ang mga pangunahing hiling ng Amerika sa Nuclear Program Agreement noong negosasyon ng Pebrero 26. Ayon sa kanila, ang espesyal na sugo ng Amerikanong presidente ay si Stephen Witkoff at si Jared Kushner, manugang ni Donald Trump. Ipinahayag nila na dapat sirain ng Iran ang tatlo nitong pangunahing nuklear na pasilidad sa Fordo, Natanz at Isfahan at ibigay ang lahat ng naimbak nilang enriched uranium sa Estados Unidos ng Amerika, hindi sa Russia o China, kundi sa Amerika mismo. Binanggit din nila na ang kasunduan ay dapat walang hangganan, di gaya noong 2015. Sa Iran naman, sinabi ng mga espiritual na leader na hindi nila isusuko ang uranium enrichment at mas pinipili ang digmaan. Matapos nito, nanawagan ang mga embahada ng Amerika, China, Canada, mga bansa sa Europa, Kazakhstan at iba pa na agad lumikas ang kanilang mamamayan mula Iran. Bukod pa rito, parami ang mga bansa sa mundo naglilikas ng kanilang mga mamamayan at mga embahada hindi lamang mula sa Iran, kundi pati na rin mula sa Iraq at Israel dahil maaaring tamaan ng mga pag-atake ang kanilang mga teritoryo. Kasabay nito, inilagay ng Israel ang kanilang sistema ng depensa laban sa himpapawid sa pinakamataas na antas ng kahandaan at nagsimula ng magbukas ng mga bomb shelter. Sa parehong oras, pinakinggan ni Donald Trump ang ulat ng komander ng Central Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, Admiral Brad Cooper, tungkol sa kahandaan ng mga tropang Amerikano para sa digmaan laban sa Iran. Sa huli, nagpadala ang Estados Unidos sa Israel ng makabagong F-22 Raptor fighter jets, unang beses ito ng Amerika. Ibinabalik nila ang mga eroplanong pandigma sa teritoryo ng Israel para sa posibleng pakikilahok sa mga labanan. Palatandaan na ito ng paghahanda sa nalalapit na digmaan. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa algorithm ng YouTube para maipakita ang episode sa mas maraming manonood. Mag-subscribe din kayo sa aking channel. Makikita sa video description ang link ng Pechi News Telegram channel kung saan agad naming inilalathala ang mga balitang natatanggap namin. Sige, pag-usapan natin ito ng sunod-sunod. Iniulat ng Wall Street Journal na tinanggihan ng Iran ang mga pangunahing kahilingan ng US para sa kasunduang nuklear sa negosasyon noong Pebrero 26 sa Geneva. Ayon sa mga source, sinabi ng espesyal na sugo ng presidente ng Amerika na si Stephen Witkoff at ng manugang ni Trump na si Jared Kushner na obligadong sirain ng Iran ang tatlo nitong pangunahing nuclear facilities sa Fordo, Natanz at Isfahan bilang bahagi ng kasunduang nuklear na ito, mga pasilidad na binomba ng mga Amerikano noong Hunyo ng nakaraang taon at dapat ding ipasa ng Iran ang lahat ng kanilang naimbak na enriched uranium sa mga Amerikano. Bukod pa rito, binigyang diin nila na ang anumang kasunduan ay dapat walang hangganan o permanente. Hindi pumayag ang mga kinatawan ng Iran sa posibilidad ng pagbaklas ng kanilang mga nuclear facilities, ganap na pagtigil ng uranium enrichment at pag-alis ng kanilang mga stockpile palabas ng bansa, pati na rin ang pagpapatupad ng permanenteng mga limitasyon sa kanilang nuclear program. At ngayon, ayon sa resulta ng mga negosasyon, inihayag ng pinuno ng Information Council ng pamahalaan ng Iran na si Elias Hasrati na walang ilalabas mula sa Iran at magpapatuloy ang uranium enrichment ayon sa pangangailangan ng bansa. Narito ang kanyang sinabi. Tinutukoy din ang ibang opsyon gaya ng pagpapalabnaw ng uranium. Nagsisikap ang Iran na alisin ang mga parusa. Ayon sa Axios, dismayado pa rin sina Witkoff at Kushner sa kinalabasan ng pagpupulong sa delegasyon ng Iran. Tinawag ni Abbas Araghchi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran ang pagpupulong na pinakamahusay at pinakaseryoso. Pero kailangan pa ring maging mas flexible at mapagbigay ang mga Amerikano para umusad ang negosasyon. Ayon sa kanya, mas halata ngayon ang kagustuhang makamit ang kasunduan. Pero kailangan pa ng oras para sa mga konsultasyon at paghahanda ng dokumento. Aniya, nagkasundo ang mga panig na ituloy ang teknikal na pag-uusap sa susunod na linggo sa Vienna. Sa totoo lang, hindi gumagawa ng ganitong pahayag ang mga Amerikano.
At sa ngayon, tanging ang Tehran at ang mga kinatawan ng Oman na naging tagapamagitan sa mga negosasyon ang nagsasabi na magkakaroon ng panibagong round ng pag-uusap. Tahimik lang talaga ang mga Amerikano. Naganap ang mga nakaraang round ng negosasyon noong Pebrero 6 sa Muscat at Pebrero 17 sa Geneva. At gaya ng alam natin, dati nang nag-alok ang Iran na pansamantalang itigil ang pagpayaman ng uranium, ilabas ang bahagi ng mga naipong enriched uranium sa isang ikatlong bansa, partikular sa Rusya. Sabi ng mga Amerikano, hindi nyo mailalabas sa Rusya. Kailangan pang makipagkasundo sa mga Amerikano sa ekonomiya. Kita mo, tuso talaga! Kasabay nito, hinihiling ni Pangulong Trump na itigil ng Iran ang uranium enrichment at nagbabanta ng military attack kapag walang kasunduan. Sa Iran, matapos ang pag-uusap, sinabi nilang hindi titigil ang mga kleriko sa pagpayaman ng uranium at ang Amerikano ang dapat magbigay ng konsesyon. Pero ang totoo, nagbigay naman ng konsesyon si Trump, ngunit hindi pa rin ito tinanggap ng Iran, kaya may hinala na nagpapalipas lang talaga ng oras ang Tehran. Gusto ko lang banggitin na bukod sa kahilingan na sirain ang mga nuclear facility ng Fordo, Natanz at Isfahan, iminungkahi pa rin ni Donald Trump na payagan ang Iran na panatilihin ang Tehran Research Reactor, na maaari pa ring magpayaman ng uranium pero para sa mapayapang layunin. Pero may isang kahilingan na hindi lang mga Iranian ang nainis, kundi pati mga Ruso at Tsino, at siguradong pipigilan nila ang Iran na pumasok sa kasunduan. Ang totoo, hiniling ng Estados Unidos na ibigay sa kanila lahat ng naipong enriched uranium. Ito ang mahalaga, hindi sa Russia, China o iba pa, kundi sa mga Amerikano mismo. Pero ang totoo, gustong-gusto talagang mandaya ng mga Ruso at iminungkahi nila na lahat ng enriched uranium mula Iran ay ibigay sa kanila, sa mga Ruso. Alam natin na walang kasiguraduhan na hindi ito muling ibabalik ng mga Ruso sa Iran balang araw. May mga balitang nagpapakitang ang Estados Unidos ay lalong naghahanda para sa digmaan at mukhang malapit na itong mangyari. Ipinaalam sa mga empleyado ng embahada sa Jerusalem na hindi gumaganap ng mahahalagang tungkulin na maaari na silang umalis sa Israel dahil sa tumataas na panganib sa seguridad. Doon, inire-rekomendang bumili ng tiket at umalis agad ng Israel. Ginaya rin ng ibang kanluraning pamahalaan ang parehong halimbawa. May mga palatandaan ding naghahanda ang Iran para sa digmaan. Kasunod ng Amerikano, hinikayat din ng China ang kanilang mamamayan na agad lumikas mula sa Iran. Sabi ng mga diplomat ng China, kamakailan ay humarap ang Iran sa mas mataas na panlabas na banta sa seguridad. Ang mga embahada at konsulado ng China sa Iran at karatig bansa ay magbibigay ng tulong sa mga mamamayan ng China sa pagbiyahe gamit ang komersyal na flight o rutang panlupa. At pagkatapos, may dalawa pang mahalagang palatandaan na nagpapakitang maaaring atakihin ni Trump ang Iran sa mga susunod na araw. Kagabi, agad pagkatapos ng negosasyon ng mga delegasyon ng Estados Unidos at Iran sa Geneva, ang pangunahing Amerikanong general sa gitnang silangan ay ipinatawag sa White House at nag-ulat kay Pangulong Trump tungkol sa mga opsyon para sa aksyong militar laban sa Iran. Walang masyadong kakaiba, pero mahalaga at may pahiwatig ang pangyayaring ito. Ipaliwanag ko kung bakit ito ang unang beses. Nagbigay impormasyon si Admiral Brad Cooper ng Central Command ng US sa gitnang silangan kay Donald Trump tungkol sa kahandaan para sa digmaan. Simula pa nung krisis sa Iran noong Disyembre ng nakaraang taon. Ibig sabihin, mahigit 2.5 buwan nang hindi nag-ulat si Cooper kay Trump at hindi rin siya pinapakinggan ni Trump. Simula noon, hindi na kinausap ni Trump si Cooper, kahit siya ang magiging sentro ng digmaan. Pero may isa pang mahalagang bagay. Ayon sa ulat, sa briefing ni Admiral Cooper ay naroon din si General Dan Kane, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, na siyang totoong nagbibigay ng utos at punong komandante ng hukbo. Ito ang mahalaga. Hindi itinago ng White House na ang Geneva Talks ang huling tsansa ng diplomasya bago magpasya si Trump na simulan ang digmaan. Pagkatapos ng usapan, agad ipinatawag ni Trump ang dalawang pangunahing general na mamumuno sa digmaan na ito. Dagdag pa rito, nagpadala ang Estados Unidos ng Amerika ng pinakamakabagong F-22 Raptor na mga fighter jet sa Israel.
Ito ang unang beses na nag-deploy ang Estados Unidos ng combat aircraft sa Israel para posibleng sumali sa labanan. Ang deployment ng F-22 ay tutulong sa Estados Unidos na mas epektibong protektahan ang Israel at mga puwersa nito sa gitnang silangan mula sa mga pag-atake ng Iran. Kung tutuparin ni Trump ang banta niyang atakihin ang nuclear at missile facilities ng Tehran. Bukod dito, magagamit ang mga eroplanong ito sa opensibong operasyon na sa tingin ko ay mas mahalaga. Siyempre, alam nyo na hindi ito unang beses na nagpadala ng sundalong Amerikano sa Israel. Noon, nagpapadala na ang Estados Unidos ng mga unit doon para pamahalaan ang THAAD Missile Defense System at naglalagay din sila ng mga destroyer na may kasamang mga sistema ng depensa laban sa mga misil malapit doon. Ngayon lang nagpadala roon ng mga eroplanong pwedeng gamitin sa opensibang operasyon. Unang beses itong nangyari. Bukod pa rito, ang pag-deploy ng F-22 ay nangyayari kasabay ng pahayag ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na hindi nila papayagan ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang himpapawid o teritoryo para umatake sa Iran. Malaki ang limitasyon nito sa kakayahan ng Washington na maglagay ng daan-daang eroplano para sa malawakang operasyon, pero mukhang may paraan pa rin sila. Pero ang mahalaga rin dito ay ipinapakita ng Estados Unidos ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel para magpadala ng mensahe na kayang-kaya ng dalawang puwersang ito na saktan ng matindi ang kanilang kaaway. Dito ko tatapusin. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship subscription. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.